Libreng wifi sa mga preso at may mga nakakapag-order pa ng pagkain online. Ilan lang daw yan sa mga maling kalakaran sa Bilibid na naungkat sa pagdinig sa kamera. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Dininig kanina sa kamera ang kaso ng nawawalang inmate sa New Bilibid Prison na si Michael Cataroha. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., malaki ang posibilidad na tumakas si Cataroha mula sa Bilibid. Taliwas yan sa naunang ulat na patay na ang naturang preso. There's a possibility that PDL Cataroha is still alive in as much as even her mother or his mother is now telling us that he wants his son to surrender to Rapi Tulfo. Sa gitna ng pagdinig, naungkat ang iba pang kabulastugan sa loob ng kulungan. Kabilang na dyan ng libreng wifi sa Bilibid. Umamin naman si Katapang na nagsimula ito sa kanyang termino. Ayan libreng wifi sa Bilibid. Inamin naman niyang ni Katapang na sa kanya nagsimula. Diba? Grabe lang Pero tingnan niyo kung ano dahilan niya kung ano palusot niya. Palusot.com na naman siya ngayon tingnan niyo kung anong palusot niya Para raw kasi yan mapagbigyan ng mga inmate na magkaroon ng e-dalaw gamit ang mga donasyong laptop. Mahigpit naman doon nilang binabantayan ang bawat usapan. So, hindi lang pala wifi, libre pa laptop. Kasi daw, ang pinakapunot dulo niya, inutos daw ng ating Pangulo na magkaroon ng e-dalaw. So, may laptop at free wifi. Sa loob-loob ko, pwede namang, kasi ang sinasabi nila, binabantayan naman daw nila. Pero the mere fact na meron kayong free wifi na accessible to anyone, na alam naman natin, accessible din ng cellphone at kung ano-ano pang gadget dyan sa loob ng Bilibid, di nakakapag-interact sila sa labas. Baka nanonood pa sila dito. Mga taga-Bilibid. Mahal ko po kayo Baka mamay pakawalan kayo dyan. Huwag niyo ako idamay. Ang binabatikos ko lang yung amo niyo dyan. Kasi kung talagang gusto niyang masunod yung sinasabi ni Pangulong Marcos na idalaw, pwede naman pong nasa, alam mo yun, nasa maliit na kwarto, pwede silang mag-idalaw. Alam mo na, siyempre kailangan din naman nilang mag-video call, diba? So, bibidya call sila kasama yung mga asawa nila. Hindi, karapatan naman nila bilang asawa nila, di ba? At hindi makakadali asawa nila. Pwede yun. Pero yung maging accessible na yung wifi para sa lahat, di ba? Tapos may laptop pa, may kalokohan naman na yun. The instruction of the President, give them e-dalaw in as much as 4,000 po ang hindi walang bisita po. We are monitoring their conversation. Last year, we were able to do that as soon as I assume may idalaw. But this is a controlled area. Nabisto rin na ilang preso nakakapag-order ng pagkain online. Ang palusot niya, kontrolado naman daw nila. Okay, nalalaman naman daw nila yung usapan. Wala ka. Nagluloko tayo nito. Pati ang pagpasok ng mga mamahaling alak at pagkakaroon ng mga concert. May concert na naman uli. Diba? Sinabi ko nga sa inyo Ako nga mismo na imbitahan. Eto, hindi ito bullshit hindi ito talk shit. Yung grupo ko na imbitahan dyan, eto lang, recently lang. Sabi nila, hindi nila alam na ako si Banat Bay. Alam nila, Byron Cristobal lang ako. Sabi nila, Bay, ikaw pa rin ba may hawak na Mocha Girls? Sabi ko, oo, bakit? Ako pa rin manager. Hindi kasi pinaiimbitahan kayo sa Bilibid may concert doon sa loob. Alam mo, ito kagad ang tanong ko. Hindi ko muna sinabi ako si Banat Bay, Siyempre, ayoko muna. Nang busisi muna ako. Sabi ko, alam ba ng gobyerno yan? Alam ba ng yan? Oo, alam nila yan, siyempre. Makakapasok ba kayo na hindi nyo alam yan? Ako nga mismo Ako mismo, in-inquire ako nung dati kong kakilalang booker. Kasi iba-iba ang booker dyan Maraming booker Hindi ko sinasabing booker siya dyan lang dyan. May mga booker ako na nagbubook ko saan-saan. Mga events, ganyan-ganyan. Tapos, isang mga client niya, yung Bucor. Inaya niya Mocha Girls Tapos sinabi ko,
pasensya na ha, kasi ako po si Banat Bay ngayon. Ay, ikaw ba? Binabanatan ko po kasing leadership ng Bucor. Baka mami hindi na ako makalabas. Sinabi ko talaga yun. Pasensya ka na, pass na lang muna ako ha. Question din ang umano'y hindi pantay na karapatan ng mga preso. Kabilang ang conjugal visitation ng mga may pera lang daw nakakapag-avail. Oh, yung mga conjugal na yan. Nakakapasok na naman mga bebot dyan. Sa dami ng umano'y pribilehiyo, tila uminit ang ulo ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Hindi raw matanggap ni Tulfo ang paliwanag ng Bucor na ginagawa lang nila mga ito para pataasin ang moral ng mga preso. Pataasin ang moral ng mga preso. Anak ng tutya, trabaho ba ng gobyernong pataasin ang moral ng mga taga-preso? Uy, katapang, hindi mga sundalo yan, hindi mga pulis yan. Pataasin ang moral? Pambihira, oo. Paano na lang po yung family ng victims ng PDL na yon, looking from the outside, yung nakapatay sa asawa niya, nakarape sa anak niya or somebody. Tanong pa nga, Buti na lang, alam mo, gagalit na naman ito si Atty. Libayan. Feeling ko hindi na makakatulog yung si Atty. Libayan pag nanalo pa to si Erwin Tulfo na senador. Ano kaya sasabihin nun? Olats talaga ako kahit saan. Alam mo, Atty. Libayan ha, makinig ka na mabuti ha. Siguro, successful ka kasi may mga viewers ka. Kumikita ka, successful ka, sa totoo lang. Kasi kumikita ka eh. Pero, failure ka, in a way kasi, hindi mo na napapabagsak ang mga Tulfo. Mantakin mo number 1 pa ngayon sa senatorial si Erwin Tulfo. Tapos mukhang mananalo pa talaga. Ibig sabihin, wa-epek yung paninira mo sa mga Tulfo. Pero, sa tingin ko, hindi naman yun ang motibo mo. Ang feeling ko, motibo mo yung viewers mo eh. Kaya, congratulations. May viewers ka. Oh, kaya nga ginagaya ka na ng isang abogadong babae na para magka-viewers din siya. Kasi nilalangaw din yung yung radio station niya na yon noong hindi pa ang topic si Tulfo. Ngayon, since pinromote nito ni Atty. Libayan, kaya tapos na-encourage ngayon na i-follow ng mga kabutat. O ayun. Dumadami na ang viewers niya pag binabanatan niya si Tulfo. Kaya ayun, para na siyang pareho sila ni Atty. Libayan.